'Di ba? Ah. Nanganak ko kayo sa pamamagitan ng ebanghelyo, hindi sa pamamagitan ng biological, siyempre. Ebanghelyo. Doon tayo nagkakaisa sa ibang sa mo na yung 14. Dami verse bro. Sa Catholic bro, dami dito. Ito may binigay pa si James. So, ano ba binigay nito ni James? Kahit sa First 10, Peter, ano? First Peter, tama. First Peter 5:14. Kay ano yan? kahit sa 10 utos nga, Kay, meron eh. ay, Igalang mo ang iyong ama at ina, o, di ba? sa 10 Pagkit utos din. Igalang nyo ang iyong ama at ina, o, dalawa pa, ama, ina. Talagang hindi talaga siya literal. Oo, pag sa 10 utos, pag pinalalim mo yung pagkaunawa diyan, hindi lang ama't ina. Siyempre, unang-unang ama't ina na dapat igalang. Hindi nawawala yung obligasyon mo na yan eh. Hindi ang ama ang maggagalang sa anak bilang magulang. Ang anak talaga ang magbigay galang sa ano. At ang magulang naman ang magmamahal sa anak. 'Di ba? Habang buhay bro, yan ang doktrina ng Catholic Church. Kaya yung mga magulang, yung mga Catholic, yung mga magulang mo. Kasi pag binastos mo mga magulang mo, parang binastos mo na rin ng Diyos. Ganun ang pero siyempre, kung yung mga magulang mo, meron inuutos sa'yo na taliwas sa moralidad, medyo, ka na doon. Pero, as long as possible, dapat obligasyon yan. No? O kasama sa 10 utos yan, igalang mo ang yung ama at ina. At ganun din, yung mga pare namin, ginagalang din namin yan bilang ama sa pananampalataya. Ginagalang namin yung mga pare namin. Ganun din yung mga mga saints. Ganun din yung mga teacher. Ganun din yung mga master. Ganun ang tunay na Kristiyano, bro, magalang. Ginagalang namin si Santa Maria, mga apostol. Di namin sinasamba. Sambahin mo yan. Di magalit sa iyo Diyos, di ba? Alam mo sa 10 utos, ipaliwanag ko sa iyo ng malalim yan. Tinama. Sino ba may 10 utos dito? Sige, ilatag nyo nga. Basahin nyo nga yung unang talata ng Exodo 20. Yung pinakauna. Tingnan nyo paano mag-explain sa Catholic. Mas malinaw. Diba? Sino may Bible? Basahin mo daw, Brother Jonathan. May Bible verse ka dyan. Anong Exodo? Exodo 20 verse 1. Umpisa sa uno. Simulan mo sa una. Kasi di nila na yung 10 utos eh. No? 10 utos, mas malalim mga ng Catholic dyan, 10 utos. Sinabi mo din namin alam? 10 utos. Hindi namin alam? Ang alam nyo dyan sa unang utos, basta rebulto, Diyos-Diyosan eh. Ganun lang. Yung surface lang, yung surface lang ang alam nyo, yung mga nababasa nyo. O rebulto, o Diyos-Diyosan, o Katoliko. Ganyan yan bro. Ang weird nga eh. Basahin nyo nga bro. Wala akong signal bro. Wala akong cellphone lang kasi gamit ko. Di na yung net ko. Prepare ang mga saglat ko. Cellphone lang kasi gamit ko yung Bible app. Bale, ito. Raket tayo si Anthony. Yung mga Bible, gusto ko maganda yung mga lapat ba. Ayoko na nagugusot yung mga papel na mga Bible ko eh. Ang banal na Bible kasi yun eh. Ito si busy ka pipindot. Muna. No? Sabi mo, blood strike? O ano? Masaya mga Jeric bro.
Catholic Church ng Ten Commandments. Sina mo, bro. Kasi hinati yan sa dalawang bato, di ba? Yung una, ikalawa at ikatlo para sa Diyos. Yung ika-4 hanggang ika-10, yun yung para sa tao. Kaya nga 7-3 yan, 3-7. Pag sinabing 3, para sa Trinity yan, divine or unity. Yung 7 naman, divine. Diba? Kapag na-perfect mo yan, 10 utos, magaling ka na. Tapos nung ginulo ng Protestant, naging 4 yung naging 4, tas 6 na lang yung sa tao. Gara, ba't ganun? Kagaya ng Bible, nung binawasan ng aklat, naging 66. May gematria yan, may mga meaning yung mga numero na yan Masaya mo, bro. Kasama sa unang utos yung verse 1, nakala nyo, unang utos, verse 3 agad? No other, huwag ka magkaroon ng ibang Diyos? Ano, nag-search na ako ng Diba? Akala nyo. KJV, I am the Lord, thy God, which have brought thee out of the land of Egypt. I am the Lord, thy God, ang inyong Diyos na nagpalaya sa inyo sa Ehipto. Kasama sa unang utos yan. Ibig sabihin, inaangkin niya na tayo bilang mga anak niya kasi ako ang inyong Diyos na nagpalaya sa inyo. Ibinibigay niya na yung pagmamahal diyan. Ibig sabihin, mahal ko kayo, pinalaya ko kayo. Kung ang mga Israelita pinalaya sa Ehipto, tayo saan tayo pinapalaya? Sa makamundong gawain na nakakulong sa kasalanan. Okay tayo, akala nyo, unang utos, verse 3 agad? Ayan ang una. Kaya yung pangalawa, yun yung balik natin. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos sa harapan ko kasi ako ang Diyos mo. Diyos mo ako. Mantakin mo, binigyan ka na niya ng karapatan na magkaroon kayo ng relasyon. Dinideclare niya dyan na mahal kita, ako ang Diyos mo. Pinalaya kita sa Ehipto. Pinalaya kita sa pagkaalipin. Ako ang Diyos mo. Yan ang unang utos. Kasama na rin yung huwag kasama sa ibang Diyos. Doon na nakapaloob yun. At huwag kang gagawa na mga imaheng Diyos-Diyosan. Tingnan mo? Sa mundo. Wag mo na lang yan yung pastor namin. Tayo na lang dalawa yung nag-uusap. Sige. Nasaktan ka sa mga mabanggit yung pastor nyo. Sige, okay lang. Pero ito. Sorry naman, no? Tao lang nasaktan ba ito? Sorry. Ako pumunta rin nga ako dito para matuto Sorry. Sorry naman, pa yung mga nasaktan ko ba pastor feeling? natin. Kasi nga bro, nagagalit ako, pasensya ka nandun kasi napunta ka sa ganyan ka. Sabi ni James, aray ko. Napunta kasi sa ganyan kalagayan bro Alam mo naman ako, Hindi, bro. nasasaktan Bro, ako sa mga ganyan pangyayari. Masakit No? kasi talaga. So sabi niya, Iwanan. ang unang utos, dun sa verse 3, hindi. Ang unang utos, ako ang Diyos mo na Panginoon mo ang nagpalaya sa iyo. Pinapalaya na tayo sa kasalanan. Saan? Yung pagbagsak nila Adan at Eva. Kung tayo papalayain. Nakita nyo na? Ganyan ang Catholic. Ganyan kami kalalim. Di ba yung mga ibang protestante dito kasama kasi paglaya sa Ehipto to Di naman tayo sa Ehipto. Mas matindi tayo. Saan tayo pinalaya? Alipin tayo ng kasalanan sa mundong ito. Pero once na kinilala mo ang Diyos, ako ang Diyos mo, ang Panginoon mo, ako nagpalaya sa iyo. Lalaya ka sa pagkaalipin sa kasalanan. Ayan ang 10 utos. Una't dulo yan. Napakabanal ng 10 utos. Nakita nyo yan? Hindi ng Japan ko ako mapanibuguin. Pinapakita. Siya na ang first move. Diba? Pinalaya kita. Sa iyong pagkaalipin. Yung Ehipto sumisimbolo sa makaalipin. Sa pagkaalipin natin saan? Sa kasalanan.
Kasi kung hindi tayo ialis doon, sa pagkaalipin sa Ehipto, edi sambahin mo yung mga Diyos-Diyosan nila doon. Parusahan ka, hagupitin ka pa ng mga senturyon ng mga ni Paraon eh. Di ba? Karutihin ka ni Paraon. Di ba? So, binigay niya muna yung pagmamahal. Anong pagbalik natin? Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. Huwag kang gagawa ng Diyos-Diyos. Hindi yan ibang utos. Yun yung relasyon natin sa Kanya at sa atin. Di ba? Tignan mo bro. Kung Catholic ka, karon kahit na nagya sa iyo. Kumilos na siya. Pinalaya ka niya kasi alipin ka sa kasalanan. Hugutin ka niya dyan. Kaya nga tayo inaampon tayo ng Diyos. Hindi sinabing ampon na parang pinulot ka sa kalsada ha. Sinabing ampon, inaangkin. Kinukuha. Inaari. Lagi ang Diyos ang first move. Kung sa kanila, parang pinulot lang sa tayo ng kalabaw. Oh. Hindi tayo parang ampon na pinulot sa tayo ng kalabaw. Hindi ganun. Mapagmahal ang Diyos. So, anong balik natin? Sa Kanya. Hindi, mahalin din natin siya. Sa papaanong Sasaktan nga paraan. sila gano'n eh. Pag ano. Parang Focus mo ayaw sa nila kanya patawag lahat. na ampon eh. Hindi na sa rebulto. Focus mo lahat. No? Sa kung saan. Sa pagkaalipin. Sa pagkaalipin sa kasalanan. Kunyari, ang focus mo, gusto ko talagang sumikat. Gusto ko maging artista ako ganon. Ay, alipin ka dyan. Dito ka sa akin, ako ang tunay na kayamanan. Di ba? Pag nakita mong Diyos, ano pang hanapin mo? Kapiling mo Diyos, nakikita mo pa siya, anong hanapin mo? Yan ang tunay na kaligayahan. Kasi ang Yung verse 1 na yan. pero yun nga, Ha? malalaman mo rin kung mga maliliit na particle nagsama-sama. So, ibig sabihin, that is 100% katalinuhan. Diba? So, lalo na kung Foretaste ng yan bro Pag sinabi nga ako ang Diyos mo, na nagpalaya sa kaya ako Panginoon mo ang Diyos mo. Yan yung yung patik. Sa ibang huwag kang magkaroon ng Diyos sa harapan ko, huwag kang gagawa na rebulto. Hindi binasa yung verse 1. Di ba? Anong ibang yun? Anong mga simbahan yung sasabi ba? Dami niyan Magbasa sa 10 utos huwag kang magkaroon ng Diyos sa harapan. Ito 10 utos pinaghiwalay yung mantakay mo sa sobrang babaw. Magkahiwalay yung huwag kang magkaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. Doon sa paggawa ng rebultong Diyos-Diyosan. Ba't pinaghiwalay yun? Anong magkaiba ron? Parehas na parehas lang yan. Parehas lang yan pagkaiba doon. Ano kung paninong araw Kaya ito? magkaiba doon. Pag nalabag mo yung isa, nalabag mo yung isa, nalabag mo yung isa. Pag gumawa ka ng rebultong Diyos-Diyosan, nagkaroon ka ng ibang Diyos. Kaninong aral yon? Guys, yung sinasabi ko na pinaghiwal. Wala kasi akong alam sa mga ibang bagong ano na ako. Bago ka lang ba nag-aaral? Ayos yan. Oh,
Noon kasi Catholic ako pero hindi Hindi ka nag-aral ng Catholic ka, no? Ganun din ako dati. hindi nag-aaral yung pinagsasabay ako Ngayon, sa Catholic school. nung baptist ka na, hindi ka pa rin nag-aaral. So ngayon, bumalik ka na sa Katoliko Nung para Baptist, mag-aaral ka na. nag-aaral ako. Ngayon nga ito, tumatanong ako nung side nyo. Kasi nakikita ko yung side nila eh. Tanong ka pa, bro. Yes na. Bro, magtanong ka pa. Oo, Kasi sige. patas yung side lang nila yung ko eh. Yung, Tama yun, tama yun. Eh, dapat Tama. kasi ganito yan, no? Bago ka umalis, no? Bago mo iwan yung isang bagay, sana pinag-aralan mo muna. Ang nangyari kasi, umalis ka, iniwan mo, hindi mo pinag-aaralan, hindi mo tinignan Tama. kung gaano kaganda yung simbahan. Grabe, grabe. Parang ginto ang simbahan. Ginto na ginto. wala, nalulunga kasi ng vision eh. Ngayon, Parang ito matindi. Pero yung nagpapalit sa akin yung Baptist eh. bro, kung mag-aaral, Parang emotion kasi. Tingnan mo ngayon, pag Wag naman, nagkakaroon wag ng discussion na nararamdaman mo yung pagkakaiba between the Catholic at the mga Baptist. Kaya dahil pagkakaiba, ikaw mismo. Diba? Ikaw mismo. Paano yung way nung pakikipag-argument mo? Sa way na pakikipag-argument ng mga nanditong Katoliko. Nakikita mo paano sila kagaling. Hindi naman ako Kasi nakapag-argument. Tumatanong ako No, na ang argument tumatanong. bro, hindi siya pakikipagtalo. Ibig sabihin ng argument bro, it is a, it is a, no, it is a method of exchanging the dialogue. Kumbaga, pakikipag-usap nila sa'yo.
yung pananampalataya tinatanim sa puso ng tao. 'Di ba? Na regalo ng Diyos, hindi ayon sa sariling kaloob, sariling kakayahan. So, yun na, no, sana magbunga sa yan, no. Sa bagay, kung hindi ka pa luto ngayon, bro, marami pa naman araw. No, magdalim pa naman. Umaral pa nga ako para ano. Salamat, bro, Oo, tayo, tulungan tayo dito, no? Tulungan tayo, Iisa lang yung pinanggalingan natin, no? Galing tayo kay Ladan at Eva. No, magkakapatid tayo talaga lahat. Kung titignan mo talaga, yung dulot-dulo, dun papasok ang church. No? Na talagang kailangan natin ng isa't isa. Kung meron akong knowledge, ibigay ko sa iyo 'yun. 'Di ba? Ganun 'yun Brother Malmo, kamusta? Ito si Malmo. Si Bal si Malmo, nakakadebate ko pa nga 'to, pero okay naman kami lagi nito. 'Di ba, bro? Baka may tanong ka diyan, bro. Para matuto ng makapapulot sila ng aral sa conversation natin. Ano bang tanong mo sa Catholic Church? Gusto ko yung tanong Tanong. Ayong last na Importante tanong bro. bro, nasa Panginoon lang tayo lagi. Siya lang nakapita natin. Yung sinabi ni Cristo na ako ang daan, saan yun papunta? Sa iglesia o hindi sa iglesia? Sino ang tanong yan? Ako ang daan sa kawan. Kasi sabi nyo na kay Cristo kayo. Kung na kay Cristo kayo, dapat nasa loob kayo ng tunay na iglesia. Amen. Di ba? Asan yung tunay na iglesia? Doon ako bro sa nagtayo. Asan yung tunay na iglesia? Doon sa nagtayo bro. Kaya nga, sa nagtayo, asan yung tunay na iglesia? Nasaan kaya yun? Ba't di natin makikita? Tingin nyo, nasaan yan? Nasa bundok, tralala. Hindi, nandiyan lang sa tabi-tabi. Minsan tapat pa ng munisipyo, laki-laki. Iba na ako bro. By the way, ano yung tanong mo, Jericho? Marami. Baka may tanong ko. Si Jericho. Last na Sige bro. ay, Ano pa? pinagpatanong sa kaibigan ko sa akin. Yung purgatory, saan po galing yun? Yung purgatory, yun yung Purgatory. pagmamahal sa atin ng Diyos. Kasi hindi lang yung pinadalisay niya yung mga nabubuhay, kung hindi yung mga namatay. O basahin mo yung Hebreo 1 talatang 3. Nandiyan yun yung purgationem peccatorum pacem. Pagdadalisay ng mga kasalanan. Kailan yan? Nung umakyat na siya sa kanan ng Diyos, yun yung tinatawag na eternal mediator. Once na nandun na siya sa kanan ng Diyos, pinagpapatuloy na niya yung ginawa niyang pagliligtas natin doon sa krus, minsan magpasawalang hanggan, pumasok siya sa dakong kabanal-banalan, sa altar na hindi gawa ng kamay ng tao. Yun yung kalangitan. At nung nandun siya, nagkaroon ng pagpapa-purify. Hindi lang sa mga nabubuhay, kundi sa mga namatay. Basahin mo yung Hebreo, 1 Korinto 4:6. Sapagkat ang ebanghelyo ay ipinapangaral din maging sa mga namatay, bagamat sila ay nahatulan sa laman, sila ay mamuhay na sa espiritu tulad ng sa Diyos. Kita mo, pinangaralan yung mga namatay ng ebanghelyo para sila maligtas. May pag-asa pa silang maligtas. Kasi yung iba dyan, venial sin lang. Pero kung venial sin yan, hindi ka pa rin makapasok sa langit, mamamatay ka. Ang langit, ang dakong kabanal-banalan, ang dakong banal, ang bayang banal, dun pumasok si Kristo. Minsan magpasawalang hanggan sa kanan ng Diyos. Sa lupa, yung dakong kabanal-banalan na pinapasukan ng mga Israelita once in a year, yung ikapitong buwan, ikasampung araw, yung tinatawag na dakong banal, pumapasok din yung pare. Pag yung pare hindi maayos na nakapaglinis ng kanyang kasalanan sa pamamagitan ng mga ritual, mamamatay siya. Hindi ka karapat dapat pumasok doon. Ganon din ang Katolik. Bago ka makapasok sa dakong kabanal-banalan, maglinis ka muna, magritual ka muna. Anong klaseng ritual? Yung ritual na kagaya sa mga Hudyo bago pumasok sa dakong kabanal-banalan, hindi na. Sa pamamagitan na ng apoy, kasi patay ka na, doon ka na sa lugar ng apoy. No, na naglilinis na apoy, o apoy ng paglilinis, hindi apoy ng walang hanggang apoy ha, merong hangganan siyempre. Nandiyan yan sa unang Korinto 3:15. Siya ay malulugi, ngunit siya ay maliligtas, ano pat parang nagdaan sa apoy.
dadaan ka muna sa apoy. Pero maligtas ka, malugi ka. Kasi ano, no? Yung apoy, temporal punishment, panandali ang pagpaparusa bilang pagmamahal sa iyo ng Diyos. Bakit tayo pinaparusahan bilang pagmamahal? Kasi yung pagmamahal ng Diyos at pagpaparusa ng Diyos, hindi naman niya magkaiba. Ang Diyos ay mayroong eternal simplicity. Hindi magkaiba yung galit, yung pagmamahal. Hindi yan magkakaiba. Pinarusahan ka niya kasi mahal niya. Gusto niya makapasok ka doon sa papaanong paraan. Purgatorio. Yung iba napunta ng impyerno. Inirespeto niya yung free will mo kasi mahal ka niya. O respeto kita. Ayaw mo sa akin. Ayaw mo sa akin eh. Nandidiri ka sa akin. O doon ka sa impyerno. Wala ko doon eh. O dito ka sa impyerno. Eh mahal ka pa rin niya kasi pinili mo yan eh. Diba? O ngayon, yung temporal punishment, tanda yan ng pagmamahal sa iyo ng Diyos, ng pag-ibig ng Diyos. Nandiyan yan sa Lucas 12 talatang 48. Sabi doon sa letra por letra, sino mang aliping hindi nakakaalam ng kaloob ng kanyang Panginoon, magkulang man siya sa kanyang tungkulin, ay paparusahan lamang ng magaan. O di may parusang magaan. Nabasa mo na ba yung talata na yon? O sa ibang salin, papaluin ng kakaunti. Lucas 12:48, papaluin ka ng kakaunti ng Diyos. Di paparusahan ka pa rin ng kakaunti. Pero Panginoon mo pa rin siya, mahal ka pa rin niya. Paparusahan ka lang ng kakaunti para makapasok ka sa dakong banal. Makapaglinis ka ng kasalanan mo. Di ba? Walang hindi kamatayan makapaghiwalay sa atin sa Diyos. Roma 8:1, na ang kay Kristo hindi ka na mahatulan sa impyerno. Pero hindi ibig sabihin, pasok ka kagad langit, ano kasiga. Pasok ka langit sa Old Testament nga. Doon sa dakong banal, mamatay ka eh. Pag di maayos si ritual mo, patay ka doon, hatakin ka na lang ng pare, yung kapwa mo pare. No? Dahil kaladkad ka doon, patay ka na. Di ka nakapag-linis ng kasalanan eh. Mamamatay ka doon eh, andun yung Diyos eh. Di ba? So, kaya kung mapansin mo, doon sa Lucas 12:48, meron pagpaparusang magaan sa papaanong paraan. Pag binasa mo sa 58-59, makipagkasundo ka habang may panahon pa, sabi ni Kristo. Baka ikaw ay dalin sa isang kulungan, tandaan mo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo napagbabayaran ang kahuli-hulihang kusing. Turo ni Kristo yan sa eschatology. No? Na pag hindi ka nakipagkasundo kagad, meron ka pa rin kasalanan, kakalat ka rin ka sa hukuman. O anong gagawin mo? Doon mo pagbabayaran yung kasalanan mo. At makakalabas ka doon, pagbayaran mo kusing. Sisingilin sa'yo ng Diyos yung kusing eh. Di ba sa atin yung kusing, hindi mo nakunin yung sukli na yon? Yan may kusing, kukunin mo pa ba yan? Grabe ka naman naghihirap pag kinuha mo pa yung kusing, 25 centavos. Samantalang sa purgatorio, centavo, hindi nga 25 centavo, babayaran mo dun eh. O, diba? Yun ay sapat na pagbibigay hustisya ng Diyos. Pagkakapantay-pantay natin sa Diyos sa hustisya. Sabi nga sa awit 7:11, ang Diyos ay hukom na matuwid. Hukom na matuwid. Kung dito sa lupa, hindi perpekto yung hukuman, sa langit, napaka-perfect. Siya lang ang nakakaalam ng puso mo, hindi ibang tao. May lie detector test dito, pwede mong dayain. Yung Diyos hindi mo madaya. No? Patarok talaga siya ng puso at isip ng tao. At ang nagpaparumi sa tao, kasalanan. Anong gagawin niya sa tao? Dadalisayin niya na parang ginto at pilak. Doon papasok yung terminong purgatorio. Pinaparusahan ka, pinamahal ka. Purify. Pinupurify ka niya sa pamamagitan ng apoy. Nililinis ka niya yung kaluluwa mo. Papaluin ka ng kakaunti. Kung gaano kalak, sabi nga doon, di ba? Ang binigyan ng marami, ihahanapan ng marami. Ang pinagkalooban ng maraming bagay, ipaghahanapan ng lalong maraming bagay. Alam niyo ba sa aral ng Catholic Church yung mga taong mayayaman, sobrang yaman? Meron silang pananagutan sa mga taong mahihirap. Pag meron silang pagkakataon na pinagkaitan nila ng tulong, yung mga taong naghihirap, ninanakawan nila yung tao. Alam niyo, ganun yung aral ng Catholic sa 10 utos, napakalalim.
Yung 10 utos namin. Yung huwag kang magnakaw, meron yan. Hindi ka naman talaga nagnakaw, hindi ka lang nagbigay, nakaw yun eh. Kasi bakit? Yung mundo binigay yan sa lahat ng tao, hindi para suluhin mo. Ganun sa amin. So, Yung 10 utos namin. Sobrang lalim. Next-expand namin sa lahat. Ano yan? check ko lang yung pag-intindi ko sa purgatory bro. Yung ba yung lugar na sample na sa Tagalog yung you receive Jesus already, tapos pasaway ka pa rin, doon ka pupunta, purgatorio. Hindi yung sinabi na magpasaway ka. Kumbaga, sa pagiging tao mo, hindi mo maiwasang hindi magkasala. Pero dapat ang isang Kristiyano makipaglaban sa kasalanan. Ngayon bro, meron kasi tinatawag na dakong kabanal-banalan. Siyempre, ang pinaka... Teka, merong dito. Ano ba to? Select object. Ito, shape. Siyempre, ang pinakabanal sa lahat, yung kalangitan sa atin, ba? Kung sa Old Testament, ang dakong kabanal-banalan, yung tinatawag na nandun yung Ark of the Covenant, alam mo ba yung Ark of the Covenant? Di ba dakong kabanal-banalan yun? Hindi sila pumapasok doon araw-araw. Papasok lang sila doon once a year para mag-alay ng alay. Pangkalahatan yun, pang buong bayan yung alay na yun. Ngayon, bago ka pumasok sa dakong kabanal-banalan, dahil nga kabanal-banalan yung kailangan mo mag-ritual para luminis yung kasalanan mo nung pinakapunong pare. Kailangan wala kang kasalanan. Once na meron kang pagkukulang sa mga pag-aalay mo ng kasalanan mo, pwede kang mamatay doon mismo sa loob nun. So ano pa sa langit bro? Sabi dun sa Apokalipsis 21:27, sa kahit anong pamamaraan, hindi makakapasok doon ang gumagawa ng kasinungalingan, ang karumaldumal at kasalanan. Ayon sa unang Juan 5 talatang 16-17, lahat ng kalikuan ay kasalanan. Tumingin ka nga lang sa kapwa mo ng may halay, kasalanan na eh. Tingnan nyo nga yung 10 utos. Huwag mong hangarin ang sambahayan ng kapwa mo. Hindi ka pa kumikilos, naghahangad ka pa lang eh. Kasalanan na, 10 utos. Huwag mong hangarin ang kagamitan ng iyong kapitbahay o ang iyong neighbors mo, yung kapwa mo. O di ka pa kumikilos ha, 10 utos, huwag mong hangarin. Huwag kang mainggit dyan. Wait lang bro, boy dito. Diba? Wait lang po. Hindi ko pa rin ma-relate yung purgatorio doon. Ibig sabihin nun bro, Purgatorio doon. sabi ni Kristo, basahin mo yung talata, ikaw bumasa. Gusto mo? May talata ka dyan? Talata yun? No, sa bilangguan na yon mismo, no? Pagbabayaran mo kasalanan mo, pero makakalabas ka pa rin. Pagbayaran mo muna. Anong kulungan yan? Tingin mo, anong kulungan yan? Nagbabayad ng kusing. Wait lang, punta ko yung Hebrews. Kulungan, hukuman ng Diyos yan. Wala naman hukuman sa tao na ganyan. Babayaran mo kusing. Tsaka si Kristo hindi nagpunta dito para political misaya. Ipapangaral yung batas ng tao. Hindi ganun bro eh. Mabihira mataas ang batas ng Diyos sa batas ng tao. Ay lalo kasi political misaya si Kristo nagtuturo ng batas sa gobyerno. Hindi ganyan. Wait lang bro, ano yun? Kulungan. Libro 12:48. Lucas 12, 58, 59. Basahin mo muna yung 48, tapos ibaba mo ng 58, 59. Napakalinaw niyan. Purgatorio yan eh. Kasi Lucas hindi. purgatorio, temporal punishment or purifying fire, purgatorio. Daming verse niyan bro eh. Lagi nakikinig dito, kabisado na nila yung mga verse na ginagamit ko sigurado. 1 Peter 3:18, you know? Ito yung English, but the one who did not know his master's will, who did his worthy of punishment, will receive a life beating. Everyone who has been given much will be required, and from Oh, the ano one daw who has punishment? Anong punishment daw? a life beating. Oh, light beating lang. O ano yan? May ganyan ba sa hukuman?
Ano yan bro? Tingin mo. O tuloy mo. Sige. Tuloy mo dun sa 58, 59. 58 na? Pa 48 o 58? 58 naman siya, 59. As you are going with your accuser before the magistrate, make an effort to settle with him on the way so that he will not drag you before the judge. When the judge hands you over to the officer, Hmm. the officer throw you in prison. Oh, Tell you prison. you will never get out of there until you have paid the very last cent. O, di ba, until? O, di ba, may hangganan? Mapapabayaran mo yung kaliit-litang sente mo? Very last cents. Pinakamaliit, pinakahuli na sente mo, babayaran mo. Ano yan? Anong kulungan yan? Anong kulungan yan, bro? Tingin mo lang. Nagtuturo si Kristo, anong kulungan kaya to? Na ipapakulong ako dito kaliit-litang sente mo, singilin pa sa akin para makalabas ako. Ba't nagtuturo ng ganyan si Kristo? Tingin mo. Merong Yung kulong, describe yan, kulungan ng mga tao dito yung... kulungan ng tao. Ano nakulong si Pablo, nakipagkasundo ba siya? Sabi diyan, makipagkasundo ka eh. Hmm. Tingin mo, si Pablo nung nakulong, pinakulong siya dahil pinapangaral niya si Kristo. Nakipagkasundo siya. Paano ka makipagkasundo doon? Ang kasunduan nun, takwil mo si Kristo. Pagiging Kristiyano sila nakulong eh. Ah, Hindi yan hukuman ng tao kasi makikipagkasundo ka dyan eh. Kung hukuman yung pantao, dapat si St. Peter, pati si St. Paul, pati si St. John nakakulong sa Patmos, dapat makipagkasundo para hindi mabilanggo. ay, kasi yung pagkaintindi ko, yung purgatorio, kung mamatay ka na eh. Oo nga, pag namatay ka, Hebreo 9:27. Buhay pa naman si Peter nung nakulong siya eh. Kaya nga, ang ibig ko sabihin dito, yun nga yung point. Anong connect? Ayun nga yung point. Hindi mo ba na gets? Ayun nga yung point. Yung bilangguan na yan, iyan yung bilangguan pag namatay ka na. Kasi yung bilangguan pang lupa, hindi kinatakutan ng mga apostol. Samantalang yung kulungan na yan, kailangan mong makipagkasundo, sabi ni Kristo. Hindi yan yung kulungang pang tao. Kulungan yan ng hukuman yan ng Diyos, bro. So meron Ba't hindi mo magets, bro? Anong mahirap dun? Hindi yung sa... Tumutukoy yan, bro, yung ano na yan, yung kulungan na yan or bilangguan na yan, tumutukoy yan doon sa sa bilangguan pag namatay ka na. No, ibig sabihin yung kaluluwa mo, mayroon dalawang uri ng parusang pagdadaanan yan. No, depende na lang kung ano ka. Halimbawa, isa kang mangangaral. No, doon kayo tatapon sa doon kayo tatapon sa lugar ng mga hindi mananampalataya, tapos pag piraso-pirasuin ka, yun yung parusa sa'yo. Tapos kung hindi ka naman mangangaral, isa ka lang simpleng tao, no? Alam mo yung kagustuhan ng Diyos or ng master mo, no? Ang gagawin sa iyo, paparusahan kang mabigat. Ayun yung gagawin sa iyo, may
Jericho, rinig mo ba? Kaya punta. 1 John chapter 5. Itong kasalanang di hahantong sa kamatayan at may kasalanang hahantong sa kamatayan. Yung kamatayan binabanggit dyan ay spiritual death. Gets mo yan? Spiritual death. Ngayon, itong namatay ng may kasalanang di hahantong sa kamatayan, ito yung nakagawa ng venial sin, kung tawagin sa Catholic Church, venial sin. Nung namatay siya, na meron siya nito, kaibigan siya ng Diyos, no? Sumasamba siya, ginagawa niya kalooban niya, at namatay siya, na meron siyang venial sin, doon siya muna pupunta.